Too much ado about the confidential funds. Hanggang ngayon po, hindi pa natatapos ang palitan ng mga pahayag at mga pasaringan ni na Vice President Sara Duterte, Senator Risa Hontiveros, and Representative Franz Castro. Ito po kasi yung kinukulit nila na dapat daw ipahayag ni VP Sara kung saan ginagastos yung confidential funds. Kahit na kaming mga simpleng mga mamamayan, alam po namin ang ibig sabihin ng confidential. Para po sa mga katulad ni na Risa Hontiveros, Franz Castro, Arlene Brosas, ang ibig pong sabihin ng confidential is intended to be secret. Lihim po sa Tagalog. Kung yan, i-divulge nyo sa publiko kung saan ginamit yung mga confidential funds, ipalitan nyo na yung title. Palitan nyo na yung pangalan. Huwag nyo nang sabihin confidential funds. Para naman kayo nakakabobo niyan Kaya nga tinawag na confidential. It is intended to be kept secret kahit na sa publiko. Nagsalita naman si VP Sara na sinabi niya na yung mga funds na yun ay ina-account nila. Pakinggan po muna natin ito. Nakatingin ako kay Franz Castro, naiisip ko, sabi niya, sige siya, confidential funds, confidential funds. Paalis naman ang accounting namin, sinunod naman namin ang batas. In fact, wala pang deadline, nagbibigay na kami ng accounting doon, paano namin ginagamit ang confidential funds. Siya itong didak ng didak sa mga nakikita namin, sa mga teachers, na hindi naman niya na-explain ano yung mga deduction niya sa mga teachers. Tapos kami, maayos kami nagtatrabaho, nagawa namin kung ano yung sinasabi ng papel, patanungin niya. Tapos kasabayan niya pinanganak yung dinosaur, ganyan siya katagal na ha, ganyan siya katagal na. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Nauna pa siya sa akin sa pag-lobby para sa mga teachers. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Tapos, confidential pa ito. Kung ang bang nagamit na namo sa mga trabaho, totoo. Kasi sabi nila, 1970s pa daw sila. Sabi ko, kasabayan na rin nila yung dinosaur. Hindi na yan. 30 days, hindi mabigay. Tapos inupuan lang namin ng isang araw ng Yusef Poa. Nabigay namin, 30 days. Hindi ba kami nagsabi doon sa mga ibang mga magagaling sa loob ng Department of Study ko, kamaingan, ilabas mo yan, tingnan mo kung magreklamo ba sila. Wala yung nagsabi. So, ano ibig sabihin ni VP Sara? Ginagawa nila ang trabaho nila. At yung confidential funds na yan ay kasama sa trabaho nila. Bakit ba iginigiit nitong mga makabayan black na to at itong senador na to na malaman at ipahayag daw sa publiko kung saan ginagamit yung confidential funds? Magbasa kayo sa mga comment section. Basahin nyo yung mga komento ng mga ordinaryong mamamayan. At mas marami po ang nakakaalam kung saan ginagamit yung confidential funds na yun. Tulad nung sa DepEd, dyan sa Office of the Vice President, ginagamit po yan para kalabanin po itong mga makakaliwang grupong ito na wala nang ginawa kundi mag-recruit ng mga estudyante para umanib sa grupo nila. Kung ibubunyag nila VP Sara yung plano nila kung saan gagamitin yung confidential funds, di malalaman nitong mga grupo na makakaliwa kung ano ang plano. Di makakagawa sila ng counter plan. Ganun lang po kasimple yun ginagawa niyo pang bobo yung mga tao. So kung sisimplihan lang po natin, confidential funds because it was meant to be confidential or in other words, secret. At may pagpipilitan ng tatlong ito na dapat daw i-account ni VP Sara kung saan napupunta yung confidential funds na yon. Ano akala niyo sa mga tao sa gobyerno? Kay President Bongbong Marcos, kay VP Sara, mga bobo, mga walang uta,
na basta pag kayo ay nagkyaw-kyaw dyan, bigla silang babagang buto. Uy, sabihin natin, nagagalit na yung Makabayan Black, nagagalit na si Hontiveros, ipaliwanag na natin kung saan napupunta yung confidential funds para malaman nila yung plano natin. Again, hindi na po bobo ang mga tao ngayon. Hindi na lang basta-basta maniniwala dyan sa mga pinapakalat yung paninira kay VP Sara. Saka ito pang isa, yung kini-question ni Pimentel sa kanidrilon, kung legal daw ba yung paggamit ng OVP ng 125 million confidential funds from the 221 million released from Malacanang's contingent fund in December of 2022. Ano po ba sinabi ng Department of Budget and Management? Sabi po dito, DBM said nothing unconstitutional in funds released to OVP. Says Co, the Department of Budget and Management has said that there was no violation of the Constitution when a portion of Malacanang's contingent fund was released to the office of the Vice President in late 2022. So yan po, sinabi na po ng DBM, nothing unconstitutional. So ano itong mga pinagsasabi pa nila Castro, nila Pimentel, at kine-question nila yung paglilipat ng funds. Ito po nagsalita na yung DBM. Napaghahalata tuloy na gusto nyo lang guluhin ang isipan ng mga tao. Pinagpipilitan ninyo yung gusto ninyo kasi hindi nyo mapilit ang presidente at ang vice president na i-divulge sa publiko yung confidential funds again. Kaya po tinawag na confidential. So, kahit na kami mga ordinaryong mamamayan ay naiintindihan ang salitang yan. Bakit kayo hindi? So, ano naman ang sagot ni Hontiveros nung sinabi ni VP Sara na I have no respect for them, singling out Castro and Hontiveros? Sa isang madamdaming video, ito po ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. Mas marami ka pang patutsada kesa sa paliwanag. Unang-una, huwag mong sasabing taong bayan, Senator Risa Hontiveros, dahil kayo-kayo lang ang nangungulit tungkol sa confidential funds na to. At syempre, yung mga galamay ninyo, yung mga alalay ninyo, yung mga katulad ninyo na hindi alam ang ibig sabihin ng confidential. Mas marami ka pang patutsada kesa sa paliwanag, yun ang sabi mo. Paano pinapaliwanagan kayo? Hindi nyo naman tinatanggap ang paliwanag ni VP Sara. So, ano ang saysay? What's the use of explaining kung hindi nyo naman tinatanggap? Dahil ang gusto nyo lang tanggapin ay yung paniniwala ninyo. Yun lang gusto nyong marinig. Porque hindi sinasabi sa inyo, yung gusto nyong marinig, hindi kayo titigil. Hindi ba? Itong si Castro, ipapa-impeach pa si Bongbong Marcos sa si Sara Duterte. Pero, bigla namang kumambyo. Anong sabi ngayon ng mga Makabayan Black? Sabi po dito sa Manila Bulletin, Makabayan Solons admit they have no proof VP Duterte misused 125 million confidential funds. So, ito po galing sa Manila Bulletin. So, siguro naman sinabi ng mga Makabayan Solons ito. Why the sudden change of heart, Castro? Una, sinabi mo, impeach na yan, dalawang yan. Impeach na si VP Sara. Tapos ngayon, sasabihin mo, wala kayong proof. At alam ko, sinabi mo pa sa isang interview, we do not have the numbers. So, porque alam ninyo na walang mangyayari din sa impeach Sara Duterte ninyo, dadaanin ninyo sa paninira. Dito sa paulit-ulit na pag-question ninyo ng confidential funds. Para nga naman yung isipan ng mga tao, oo nga, no, nangungurakot si VP Sara. Nangungurakot si Bongbong Marcos. Yun ang propaganda ninyo, yung paulit-ulit na gusto nyong isipin ng tao na nangungurakot si President Bongbong Marcos at saka si Vice President Sara Duterte. Aba, wala na pong naniniwala sa inyo. 2023 na po. Hindi nyo na mauuto ang tao tulad nung nagawa nyo nung nakaraan, nung 1986. Nung nauto ng mga dilawan ang pag-iisip ng sambayan ng Pilipino. Never again na mauuto nyo ulit ang mas nakararaming Pilipino sa panahong ito. Kasi dyan na nga lang sa napakasimpleng salitang confidential, hindi nyo maintindihan. Or kunyari, hindi nyo naintindihan. Kunyari hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng confidential Basta pilitin natin silang i-divulge
Pilitin natin silang sabihin sa atin kung ano ang plano nila, saan na pupunta yung confidential funds. Again, nakakabobo naman talaga kayo. Teka muna, si VP Sara lang ba ang nagkaroon ng confidential funds? Ito po nakita ko sa isang GMA News online post. Pinoy to have 1.2 billion in unaudited Intel funds. So, anong ibig sabihin ng unaudited Intel funds? Para yatang confidential din yun Kasi unaudited Intel funds, 1.2 billion. Yan po nung panahon ni Pinoy. Sabi naman ni VP Sara Duterte sa isa pang post sa GMA News Online, OVP o yung Office of the Vice President got confidential funds from 2003 to 2012 too. So anong ibig sabihin? Hindi lang ngayon merong confidential funds. Panahon pa nila Pinoy, so hindi natin alam kung yung mga past administrations ay meron din confidential funds. Sa isang post pa ni Risa Hontiveros, sabi niya rito, trabaho lang, walang drama. Sino ba sa inyo ang nagdadrama? Hindi ba kadramahan yung, kunyari, hindi nyo alam kung ano yung confidential funds? Teka muna, may mga nababasa akong comments kasi na kaya daw itong si Senator Risa Hontiveros ay panay ang kiyaw-kiyaw ngayon ay dahil naghahanda sa pagtakbo sa 2028 presidential elections. Kaya ngayon pa lang, kailangan sirain na nila si VP Sara para umangat ang kanilang pangalan, para magkaroon ng recall ang taong bayan na, uy, napakagaling ni Senator Risa Hontiveros, siya nga ang iboto natin sa pagka-presidente sa 2028. Aba, magandang laban yan kung sakaling silang dalawa lang ang tumakbo sa 2028. Nagkaroon po agad ng survey tungkol dyan. Ang tanong dun sa online poll, kung itong dalawa lang ito ang tatakbo sa 2028, sino ang iboboto ninyo? Sara Duterte o Risa Hontiveros? At ito po ang lumabas doon sa online poll. Duterte, 88% votes for President 2028 against Hontiveros. Nakakuha si Vice Presidente Inday Sara Duterte ng 88% habang si Risa Hontiveros na nakakuha lang ng 11% habang nasa gitna sila ng issue ng confidential funds na araw-araw tinututulan ni Hontiveros. Bigo makamit ni Hontiveros na makuha ang kiliti ng taga-suporta ni Inday Sara Duterte dahil sa issue ng confidential funds na para sa mga proyekto ng OVP. Aba, talagang hindi nyo makukuha ang kiliti ng mga supporters ni VP Inday Sara. Para naman nagpapatawa itong mga taong ito. Alam na po ng mga supporters ng Unity kung ano ang balak ninyong gawin. Ang sirain, ang presidente, at ang Vice President para nga naman may chance kayo sa 2028. Well, I hate to burst your bubble, pero wala po kayong panama kung sakaling dalawa lang ang tumakbo sa 2028, Sara Duterte and Risa Hontiveros. Ay, kailan ba kayo magigising na ang taong bayan or yung nakararaming taong bayan, lalo na yung mga supporters ng Unity, ay gising na at ayaw na sa mga katulad nyong mga dilawan at yung mga supporters ng maakaliwang grupo. So siguro, ang magagawa ng mga antay na to ay pilitin na palitan yung pangalan na confidential funds. Huwag nang tawagin confidential funds. Para kung gusto nyong malaman kung ano ang plano at saan ginagamit yung confidential funds na yun, pwede kagad ipaalam sa inyo. So hanggat yan ay tinatawag na confidential funds, it is going to remain a secret. At bago po ako magpaalam, bigyan nyo nga ng caption itong picture na to. Ito po, lumabas si Rowena Guanzon. At ang sabi niya dito, confidently beautiful without confidential funds. And I thank you. Ayoko pong manira ng tripping ni Rowena Guanzon nung sinabi niyang siya ay confidently beautiful. Pero ito ba mga larawan na to ang nagsasabing confidently beautiful? Kayo na po ang bahalang humusga. Comment lang po down below and I will see you
next time.